Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, good news ngayong Martes Santo, ilang kumpanya ng langis ang nagpatupad ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula ngayong alas 6 ng umaga, 25 sentimo kada litro ang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene ng Total at Petron. Nauna nang nag-rollback ng kaparehas na presyo kaninang hating gabi ang Shell, Chevron, Unioil, Sea Oil at Phoenix Petroleum. Ayon sa mga kumpanya ng langis, ang rollback ay epekto ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Operasyon ng MRT at LRT suspendido mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Gagamitin ang Holy Week break para sa kanilang annual maintenance. Kasama na rito ang rail replacement at pagsusuri sa mga tren. Sa Lunes na po, April 5, magbabalik sa normal na operasyon ang MRT at LRT. Sa Pier ng Maynila, nagsimula nang dumating ang ating mga kababayang magbabakasyon sa probinsya. May live report si Jamie Santos. Jamie? Jiggy, madilim pa lang, marami ng pamilya ang nagsidatingan dito sa Pier kesa makipagsabayan sa buhos ng taong magsisipag-uwian sa kanilang mga probinsya. Pasado alas 3 pa lang ng madaling araw, nandito na sa Pier si Aling Nina Babor kasama ang kanyang bunsong anak at 5 apo. Pinili na raw nila na magpaumaga dito sa Pier kahit alas 10 pa ng umaga ang kanilang biyahe pauwi sa Bacolod. Mahirap daw kasi makapagsiksikan sa dagsa ng tao mamaya. Kawawa daw kasi ang mga bata kapag nagkaipitan. Bigyan ang gahan namin, sabi niya, alis kayo ng alas 3 para wala doon traffic kasi may mga bata nga. Gayon din si Aling Neila na pauwi rin ng Bacolod. Mainam na raw na maaga sila rito sa Pier ng kanyang asawa at anak. Martes Santo raw nila naisip bumiyahe para di pa raw ganun kadaming kasabay nila pauwi sa probinsya. Iwas traffic! Jiggy, naasahang alas 8 ng umaga dadagsa ang mga bakasyonista dito sa Pier. Kaya naman doble security na ang pinapairal dito. Jiggy? Maraming salamat, Jamie Santos, nag-uulat live mula sa Maynila. Samantalang maluwag pa ang Araneta Center Bus Terminal ngayong Martes Santo, may live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Reyes, sa mga sandali ito, medyo nadagdagan yung mga bilang ng pasahero. Pero hindi pa rin kasing dami kung ikukumpara natin kahapon. Actually, sabi nga ng mga dispatcher na nakausap natin, makukonsidera pa rin itong matumal. Sa buong magdamag ay kakaunti raw ang mga pasaherong dumating. Ito ay sa kabila ng 24 oras na operasyon na ipinapatupad sa naturang terminal. Suspetsa ng mga dispatcher na may kinalaman ito sa hirap ng buhay, lalo pa tumaas daw yung presyo ng pamasahe na dating 350 pesos na yung biyahe papuntang Bicol, yun yung ordinary, ngayon ay umaabot na ng 500 pesos. Bagat umaasa itong mga dispatcher na sa mga susunod na oras, lalo na bukas ng hapon, ay dadagsa na yung mga pasahero dahil bukas nga naman ay may opisina pa at kung kaya't umaasa sila na bukas ng hapon ay hindi na magiging matumal yung biyahe. Ang seguridad dito, Rhea, ay mahigpit naman binabantayan ng security. Bukod sa mga security guards, meron din mga pulis tayo nakikita dito. At mamaya-maya lamang ay inaasahang mapupwesto na rin dito yung help desk na ilalagay ng DOTC Action Center. Yan ang latest mula dito sa Araneta Center Bus Terminal. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Mga pasahero nagsimula na ring dumagsa sa domestic airport. Ang mga biyahe ng Cebu Pacific, fully booked na ngayong linggo. Kalimitang destinasyon ng mga biyahero ang Boracay. Kaya naman ang dating 4 na biyahe patungong Katiklan, dinagdagan pa ng 7 flight kada araw. At dahil sa dami ng pasahero, lalong hinigpitan ng pamunuan ng airport ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe. Kaya pakiusap nila sa mga pasahero, huwag sanang ikagalit ang inspeksyon dahil para ito sa kaligtasan ng lahat ng mga bumabiyahe. At kaugnay po niyan, makakausap natin live dito sa studio si Ginoong Tirso Serrano, Assistant General Manager for Airport Development and Corporate Affairs ng Manila International Airport Authority. AGM Serrano, good morning po. Good morning, Rhea, at good morning sa milyong-milyong tagapakinig.
Kamusta na ho ang seguridad na ipinatutupad natin sa mga paliparan? Tuloy-tuloy po ang pagbigay natin ng kakulong pansin dito sa ating mga security measures at pati na dito sa ating mga airport operations. As of course, tinatawag natin mga frontline services. No? Handa tayo sa ganitong mga panahon, lalo na ngayong taon na to, Rhea, dahil nagkaroon tayo ng ISO certification sa lahat ng terminals 2 and 3, in addition to the ISO certification dito sa ating Terminal 1. May extra security measures ba tayong inilatag o yung the usual security measures so ang aasahan ng ating mga kababayan? Well, pag ganitong mga peak periods, talaga namang dinadagdagan natin yung ating alertness, level of vigilance, ika nga. And we just want to, of course, assure our passengers na whatever additional measures we do, this is for the good of the passengers palagi. Ilang pasahero ho ba ang dumadagsa sa domestic airport kapag mga panahon ng Semana Santa? Alam mo, on the average kasi, ang ating passenger traffic dito sa airport is something like 1 million no, sa domestic. And ganun din sa international airlines dito sa ating mga paliparan, 1 million din yan. Pagdating ng mga peak periods, tumataas yan by as much as about 25 to 30% month-on-month. And so that would be something like 1.3 million passengers. Sa domestic lang yan. And of course, dito sa ating international, another 1 or 1.2 million. Ang dagsaho, ano ho yan? Wednesday o Holy Thursday usually? Usually, actually, nag-start yan as early as Monday and Tuesday, no? Okay. So, all told, the whole Holy Week season, probably something like 30% yan, month-on-month. Masasabi ho ba nating sapat ang bilang na ating mga tauhan para maalalayan naman yung ating mga biyahero? Yung ating mga frontliners, security personnel, mga public affairs group natin, mga operations group natin, cancel the mga leaves niyan. Yun nga, habang nagbabakasyon ng buong bansa, tayo naman dito sa airport, tuloy-tuloy ang pagbigay natin ng serbisyo. Sabi nga natin, we go the extra mile in terms of service, bigyan natin ng service excellence, we go the extra mile para kahit paano we're able to do our own share in, bringing it for higher levels of service. Ito ho hanggang pagkatapos na hanggang Easter Sunday na at tuloy-tuloy na. Actually, even after Easter Sunday, we expect a week or so pa no, of additional passenger traffic. So, all told, alam mo, Rhea, banggitin ko na, no, yung ibang ASEAN countries, medyo negative, double-digit pa nga ang negative growth niyan, no, year on year. Pero dito sa ating bansa, tuloy-tuloy ang positive growth niyan, lalo na dito sa domestic. And we can give credit to our airlines who have been very, very imaginative, creative, and very, very aggressive with their low-cost